Patay ang isang binatilyo matapos mabagsakan ng poste diyan sa kabaan ng Marcos Highway sa lungsod ng Marikina. Nahatak kasi ng dumaraang truck ang mga kawad ng kuryente, dahilan para ito'y bumigay. Si Jim Tejano sa balita. Ganito na lang ang paghihinagpis ng isang ama at halos hindi makapaniwala sa sinapit ng grade 11 student na kanyang anak na si Mark Erwin Canlas. Makaraang mabagsakan ng isang poste sa kahabaan ng Marcos Highway sa Marikina City pasado alas 10 kagabi. Sa kwento mismo ng kaibigan ng biktima, sumabit ang yerong karga ng isang 10-wheeler truck sa mga kawad na nakalaylay, malapit kung saan sila nag-aabang ng masasakyan pa uwi. Tapos sa may bandang kanan, ayun po yung mabilis na sumalpok dun sa may kable po na natumba. Iba po nung poste, daan-daan po pumaksak sa amin. Tapos ako po, nakita ko po na yung poste pabagsak sa akin. Tsaka agad-agad po akong tumakbo palayo. Tapos yung, ayun po, yung kasama po namin na isa, hindi ko po alam kung saan po siya tumakbo. Una niyan, magkasamang umalis ng bahay ang biktima at ang mga kaibigan nito para sana mamasyal sa isang park sa Marikina. Subalit ito na pala ang huling paalam ng binata sa kanyang ama. Tipon-tipon sila dun sa bahay. Nagkaayahan sila ng pupunta ng riverbank. Bibili ng damit or magra-rides. Truck driver ako lahat, kompleto. But, nag-ABS po ako. Driver, cameraman ako. Tapos ngayon na po mangyayari sa akin. Truck rin pala makakano sa kanya. Hindi lubos maisip ng ama ng biktima na sasapitin ng kanyang anak ang isang kalunos-lunos na insidente, lalo't magbabagong taon pa man din. Sabi pa nga ng nanay niya, baka masaktan yun. Sabi ng ganun. Siyempre parang kinakabahan na ako. Gusto nung natagpuan namin sila ng nandun sa may tinawag ko yung isang kaibigan niya, yung biglang lapit sa akin, umiiyak na. Tapos lumapit sa akin yung pulis. Sabi, wag po kayo si Mark Erwin yan. Dalawa rin ang naitna ng sugatan. Kabilang na ang pahinante ng truck at isang sakay ng isang L300. Pati ang truck na ito na nasa kabilang linya ay nadamay. Bahagyang nabunot ang ilang mga poste ng telecommunication line sa lugar. Dahil sa nangyari, bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar, matapos isarapan samantalang magkabilang lanes. Hindi naman lubos akalain ng dalawang kaibigan ng biktima ang nangyari. Hindi po namin nakita, din bumalik na po kami. Nauna po si Basti naglalakad. Then pag-akit po namin dun sa way ng papuntang Katipunan po, naghahantay po kami ng jeep. Then ako po, nakatayo, pabunot na po ng cellphone. Then kung hindi ko po nakita yung pabagsak po na po, baka ako din po yun nandun. Kaya napatakbo na po ako bigla. Then nagulat po ako. Yung isa po namin kasama na isa pong kapatid sa labas is tinawag ako, then tumayo po ako, then hinahanap po namin si Basti. Nagulat po kami. Paglapit ko po. Si Basti po nakahiga na po. Yung paa niya po, nasa ulo niya na po. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nangyaring insidente. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mismong driver na naka-aksidente. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.